So you ask all the lawyers here, they will tell you, ang ibig sabihin nito, pwedeng kumuha ng concurrence or pwedeng hindi. Yun yung or. Hindi po to committee or the Senate President. That's why if you go to the last paragraph, the order may be lifted by the chairman with the concurrence of the Senate President. The Senate President cannot lift ang nakalagay doon with the concurrence. Hindi rin pwedeng yung committee. So na-violate po rules natin because it was not the committee alone. As I said, personally, Alam ho na mga kasama natin dito sa PH Update na hindi ho tayo nang hihikayat ng kaguluhan. No? Lagi ho natin sinasabi yan na kung tayo ay magkikilos protesta, dapat gawin natin sa mapayapang kaparaanan. Wala ho tayong gustong masaktan, wala ho tayong gustong masira na ari-arian. Pero kung yun ang magiging dahilan para ika nga makatakas tayo dito sa cycle ng corruption dito sa bansa na to, malugod ho nating tatanggapin yan, ika nga. Mga kababayan, pagka napanood ni Martin Romualdez itong video na to, malamang sa malamang, hindi ho makatulog yung mamanayan. Kasi ho, yung mga nagkikilos protesta sa paligid ng House of Representatives, nagbabanta na ho na pagka talagang lumala pa itong korupsyon, itong cover up, itong pagkikibit-balikat ng administrasyon na to sa lumalalang korupsyon sa ating bansa, susugurin na ho nila yung House of Representative. At dito sa video na to, para dito kay Soto, magtanong ka muna kasi sa abogado mo. Dito sa video na to, sinopla ko siya nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Ang problema ko kasi dito kay Skol Bukol, mahilig ho siyang magbida-bida. Naku niyo ba mga kababayan? Kahapon, dyan sa Senado, di ba, nung Senate President ka Hindi ka na ordinaryong miyembro ng majority at minority sa Senado. Ikaw ang pinakatatay ng mga senador. Ikaw ang tagapamagitan sa lahat ng nangyayari sa Senado. Imbis na ikaw ang maging tagapamagitan, ikaw ang nagiging dahilan ng dibisyon diyan sa bulwagan na yan. Pero bago ho yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, sa like at sa subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Hayun na nga mga kababayan, yung mga nagkikilos protesta sa paligid ng House of Representatives. Heto ho ang kanilang mga panawagan ngayong mga panahon na to. Okay? Gusto nyo na ba ng tunay na aksyon? Nako, yun na. Meron akong challenge sa inyo. Lahat na nandito, may challenge ako sa inyo. Challenge accepted! Bukas o mamayang gabi, mapuno lang natin ito. Lulusubin natin sa loob. Yo! Palapakan. Tayo inaabangan ho nating mangyari yan. Yung mga ordinaryong Pilipino, walang parliamentary proceedings. Courtesy kabis na parliamentary na yan. Sugurin ho yung bulwagan na yan at para magkaalaman na. Ano ba yung tinatago nila dyan? Baka yung mga kamakamadang pera nandyan. Mga pagka pinasok na sambayan ng Pilipino yung House of Representatives, yung kwarto ni Zaldico, punong-puno ng pera. Kanino ba yan? Pagka nagsasalita kayo, House of the People, kayo ng House of the People. Pero pagka gustong pumasok ng people, di naman pwede. Mga crocodile lang pwede pumasok. Anak ng toko, ito na, House of the People. Your Senate. Ganun sila magsalita, di ba? Welcome to your Senate. Gumaganon-ganon pa sila Pero pagka pumasok, bawal naman. House of the People, sila lang naman nandun. Ano, sila lang people? Ganon? Anong tingin nila sa atin? Mga anak ng toko, hindi tayo people? Ganon? Sige, mga kababayan. Pasok ko kayo dyan sa House of Representatives. Kung wala kayong kakilala, kaibigan, o walang abiso o kung ano pa man yan, di ba, request, hindi ko kayo papapasukin dyan. Pinapapasok lang dyan yung mga kagaya ni Zaldico, yung mga congressman, yung mga ganito, yung mga buhaya. Walang yan. Marami tayo. Kahit may barikada, pasukin natin. Dahil ko sa inyo, pagpasok sa loob, kasama nyo ang 80% na retired military. 80%. 80% retired military ho ang mga nagsasalita ngayon. Kinakabahan na itong si Bonjing. Mga ho yan, maihi sa pantalon niya. Sir, hinay-hinay lang ho. Kabado 20 na ho yan si Bonjing. Gusto nyo na ba?
O, next video. Ito matagal na nating panawagan to eh. Last year pa to eh, 'di ba? Yung transparency, accountability, pero para lamang malinaw ngayon yung mga ordinaryong Pilipino ganito na rin ho ang panawagan. By the way, mega love shoutout dito kay Sir Jack. Sir Jack, kumusta na Sir Jack ha? Mega love shoutout. Palakpakan natin to si Sir Jack. Tuloy-tuloy lang ang laban para sa mga bad ha. Sir Jack, palakpakan natin. Kaisa mo si PH Update sa paglaban sa mga masasamang dingi ka. Game. Tuloy natin. Iba't nawala. They Ito, won't gang. be able to steal. Okay, so we need a database where we see all the incomings and outgoings of every centavo we pay in tax. We not only have salary tax, we have value-added tax. So we're adding value to what? To your pockets? So you can gamble in Okada? Are you serious? Yan ang nga ang panawagan natin noon pa man. Kasi sa Amerika, sa iba't ibang mga bansa na bilib tayo, yung kanilang mga congressman sa website ng House of Representatives nila, ultimo sentimo na ginagasta nila sa kanilang mga opisina, pwedeng siya sa atin ng mga mamamayan nila. Tayo dito, meron ng confidential fund, meron ng MOOE, meron ng liquidation by certification. Ang dami hong hocus-pocus. Yung confidential fund, confidential talaga yun. Wala tayong magagawa. Yun talaga nature ng fund na yun. Talagang nasa militaryong, kumbaga, pang-gather ng intelligence yun. Diba? Ito si VP, ano naman yan, kumbaga, talagang yan ang expertise niya. Pagdating sa pag-gather ng intelligence, pagpuprotekta sa ating mga kabataan, kaya ginamit niya yan. Naiintindihan ko siya doon. Pero dito sa MOOE, diba? Yung liquidation by certification, diba? Ang dami ho nilang kabalbalan dyan. Ang dami nilang kabalbalan dyan sa House of Representatives. Di ho natin malaman kung saan ho nila pinagdadala ang pera na sambayan ng Pilipino. Kaya naman sa tingin natin napapanahon na talagang dapat kada isang congressman meron hong database na kung saan matatrack natin yung kanilang net worth real time. Yung labas-pasok na pera sa kanilang pamilya, sa kanyang persona, di ba? Yung labas-pasok na pera sa kanyang persona, dapat malaman niya na sambahin ng Pilipino in real time. Hindi yung sa katapusan ng taon o sa kalagitnaan ng taon, doon ka lang magpapile ng SALN mo. Naitago mo na sa kabit mo, sa kaibigan mo, kung kanino-kanino mang crony mo, yung mga pera ninakaw mo sa kaban ng sambayan ng Pilipino. Dapat real time yan. Pag kami pumasok na 10 piso sa account niya, magre-reflect agad. Ngayon, kung ayaw mo, hindi ka agree doon, hindi wag ka mag-government official lang yan kayo, hindi wag kang tumakbo ng congressman kung di mo kaya yon. Ngayon, kung kaya mo naman palang ipakita sa sambayan ng Pilipino ang laban ng bangko mo, lahat ng bangko mo dapat nakalagay doon kung magkano pumapasok tsaka lumalabas para malaman namin. Pagka meron ng pumasok na malaki, Kong, problema tayo dyan, Kong. Pambihirang yan. Ano na naman ba tong kalokohan na to, di ba? Tuloy natin. While we're here hungry, sometimes we work overtime. And the receipts cannot come from Treasury. Ito doktor yan. It has to be live from the vendors themselves, the merchants themselves. It has to be given. Hindi pwedeng i-doktor ang mga resibo. Yung mga katsay nyo, 11K, 1K lang yan, 10K. Managot kayo! Nako, kinakabahan na sila. Pero na nagpapanik sa House of Representatives. At ang pinapatungkulan dito hindi confidential fund Hindi confidential fund yung mga katsay nyo. Ma'am, marami pa ho kayong dapat malaman para dito kay ate Sino ba tong si ate? Ano bang pangalan nitong si ate? I-comment nyo nga pangalan sa baba, makikipagkwentuhan ako sa kanya. Marami akong ikukwento sa iyo, ma'am. So tingin ko naman magkakasundo naman tayo Diba? Marami akong isi-share sa iyo na mga impormasyon na dapat mo pang malaman. Ito mas nakakadiri to. Yung liquidation by certification ng mga congressman, mas masahol pa ho yun dyan sa mga katsay na yan. Halimbawa ho, madam, yung isang congressman, kumuha siya ng, let's say, 50 million. O para hindi masyadong garapal, 10 million.
Pagka sinabi niya yung 10 milyon, pinambili niya ng laptop o para sa consultation o kung ano pa man yan. Kahit binulsa niya yung 10 million na yon, pagka sinertipikahan niya na itong mga pera na to ay napunta dito sa bagay na to, kahit hindi naman totoo, wala ho tayong habol doon. Ma'am ha, marami silang kabalbalan dyan sa House of Representatives. Liquidation by certification. Certificate lang nila, isi-certify lang nila. Para silang meron silang cheque sa kanilang mga daliri na pagka kumuha sila ng 5 milyon sa kaban ng sambayan ng Pilipino, kahit binulsa nila yon, pagka sinertipikahan nila, itong 5 milyon na to, pinambili ng relief goods, pinantulong sa aking mga constituent. Kahit binulsa niya yon, wala tayong habol doon. Liquidation by certification. Yan ho ang kalakaran nila dyan sa House of Representatives. Madam, comment nyo sa baba pangalan ni Madam. Yan ka na naman PH eh. O ito na. Ito na. Punta tayo kay Senator Alan Peter Cayetano. Ito, Senate President ito eh. Ika nga, ito ang ating susunod na Senate President. Kaya kailangan ngayon pa lang maabisuhan na ang madlang Pilipino na ito ang dapat na Senate President. Yung sumusunod sa rules. Hindi yung tipong hindi ka Senate President, angas-angas mo. Hindi daw sila nagkukukus eh. Hindi nila sinusunod. Kung ako lang susundin ko yung rules nung naging senador na anak na Toka, kinuha yung resource person, hindi na binalik. Rules daw ho yun sa Alabo talaga nito si Soto. Oo. Eto, game. Mr. President. What is the pleasure of the minority leader? Yeah, Mr. President, because I mentioned some of that, may I be allowed to interject, and then of course it is the pleasure of the Senate President if he wants to answer again. The minority leader is recognized. Thank you, Mr. Takot sa abogado yan eh. Hindi makikipagdebate siya yung ungas na yan. Takot sa abogado yan si Soto. Di ba? Mr. President. Unang-una, Mr. President, sa rule, verbal lehis. Kapag ka very clear, plain interpretation, clear po yun. You do not interpret. Ang sinabi po sa Rule 6, a witness in contempt may be ordered detained in such a place may be designated by the committee alone. Alone. Ibig sabihin po, yung committee lang. Ano yung with? Kasama. With concurrence of the Senate President. Hindi nakalagay or the Senate President. Yan. So you ask all the lawyers here, they will tell you, ang ibig sabihin nito, pwedeng kumuha ng concurrence or pwedeng hindi. Yun yung or. Hindi po to committee or the Senate President. That's why if you go to the last paragraph, the order may be lifted by the chairman with the concurrence of the Senate President. The Senate President cannot lift ang nakalagay doon with the concurrence. Hindi rin pwedeng yung committee. So, na-violate po rules natin because it was not the committee alone. As I said, personally, I don't take it against the Senate President nung unang araw na pag-upo niya. Kasi unang-una po, kakapalit lang ng Senate President. Pangalawa, tumawag yung speaker, nagkaroon ng debate. Having said that, it is very clear in the rules and in the Constitution, meron Supreme Court cases yan, that the plenary is supreme. Even the Senate President said, di ba, primus inter pares, he's just the first among equals. Equal tayo lahat. But of course, he represents the Senate. So when the plenary decided to put him in Pasay City Jail, ang makakalift po niyan, hindi po yung committee, hindi po yung Senate President, it's the plenary. So we violated our rules. That's why we stood up to correct. Okay, let me go now to the Witness Protection Program. Let me first mention, I love the humility of the Senate President in the sense na sinabi niyang opinion niya yon, and of course the Constitution guarantees him his opinion. But let us remember, Senator Tito Soto, before Monday, gave the opinion of a senator. But after Monday, he's giving the opinion of the Senate President. There's a thin line between the opinion of the Senate President for the Senate and the opinion of Senator Tito Soto. Both are valid. He always studies. He always knows what he's talking about. But magkaiba po yun eh. Magkaiba yung dinidebate ko siya sa opinion niya
at yung opinion ng Senate President bilang Pangulo ng Senado. So for example po, Mr. President, and let me address then Senator Kiko, although in a sense it's none of my business because he was manifesting that in the Blue Ribbon Committee. Iba po ang Witness Protection Program, Section 3, Admission in the Program. Iba po yung Section 10, State Witness. Iba po yung Section 17, Discharge of a State Witness. Yan. Yung pong sinasabing he does not appear to be the most guilty, yan po ay tatanggapin natin pag state witness na, wala po tayo doon. Nandun pa lang tayo sa Section 3 protection. So let me make that clear ha. Kasi po ang nasabi ng Senate President, paano yun yung perception ng tao, most guilty sila. First of all, I don't agree. Kaya nga nagrarally, alam ng tao may mastermind sa likod nila. Di ba? Palakpakan natin. Palakpakan natin ang ating Senate President, Senator Alan Peter Cayetano. Palakpakan natin. Dapat huyang mabigyan ng isa masigabong palakpakan niya nga. Yun eh. Yun ibirada natin kahapon eh. Kung sila pala most guilty, bakit to noong nagsalita sila, binanggit nila yung pangalan ni Zaldico at ni Martin Romualdez, bakit tumigil yung mga kilos protesta sa labas ng pamamahay nila? Yun yung tanong dun eh, na hindi kayang sagutin nitong si School Bukol. Hindi na nga abogado, hilig pa makipagtalo sa mga abogado. Kaya yan tuloy, nagmumukha ho siyang tanga, di ba? Galing naman ng Diskaya na pati BICAM, pati budget, pati everything, sila ba nagpapatakbo ng gobyernong Pilipinas? Di ba? Nako. They probably could be one of the most guilty na may kasama sila, pero it is very much possible na may mastermind behind them. At hindi lang po sila ang may ghost. So kung sila ang mastermind, then ibig sabihin, for example, Wow, Sims, etc. Ibig sabihin nun, kasama din sila. Pero kung ginagawa din ng Sims yun, ginagawa din ng Wawaw, maaring individual racket yun, maaring meron pong mastermind. Maaring nasa DPWH yung mastermind. Yan. Maaring nandito sa Senado, maaring nasa Kongreso, maaring napakataas ng posisyon. Hindi ko po alam. But assuming for the sake of argument, perception ng tao. Ang perception po is not reality. Trabaho natin to find reality para mabago yung perception. So papakawalan po natin ang possible witness kasi tingin ng tao siya ang most guilty. So, halimbawa po kay Napoles, if there was someone most guilty, wag na natin habulin kasi tingin ng tao siya most guilty. Dapat hinabol natin. No? Ngayon, siya mukhang most guilty, siya yung nakakulong. What's my point, Mr. President? Bakit nag-react si Senator Marcoleta? If I may, Senator, I cannot speak for you, but you're my good friend. Mr. Senate President, siya lang naman ang mamadali kaya siya tinamaan. Pero tama na magdali siya, bakit buhay Pag sinabi ng isang witness that his life is in danger, whether we agree with that witness or not, we have to protect their lives. Kahit payag tayo o hindi. Kahit tingin natin nagsisinungaling o hindi. Bakit po? Okay, number one, wala pong magnanakaw na hindi sinungaling. Yan. Kaya nga ang kapatid ng magnanakaw ay sinungaling. Bakit po? Yan. Ghost project. Pinirmahan mo na may project So nagsinungaling ka na may project kasi wala Di ba? Ninakaw mo, hindi sa'yo yun. Pinalabas mo sa'yo, nagsinungaling ka na. So magkapatid po yun. Hindi nga magkapatid, it's the same person. So pagka nahuli, hindi ka agad aamin yan. Magsisinungaling muna yan. Hindi ako yan. There is a process and a time, and tama po si Senate President, tama po the esteemed Senator Kiko, dumaan sa proseso. Ang problema natin, ayaw natin sa proseso. Protection pa lang, sinasabi nila, papatayin sila. So pagka yan, binigyan mo ng protection, kasunod na doon, sandali lang, ano ba alam mo? So question, paano yan baka magsinungaling? Hindi po. Bakit? Sabi po sa Section B ng Section 3, Section B, his testimony can be substantially corroborated on material points. So again, quoting Senator Lacson, may resibo.
But quoting myself, hindi peke na resibo, hindi ghost receipts. So ibig sabihin po, pagkatapos mo bigyan ng proteksyon, papupuntahin mo ngayon sa DOJ. Yan. Doon mo na pakakantahin. Doon mo na i-assess. Bakit importante to? Kasi pag nakita ng SIMS, nakita ng Wawaw na may kumakanta na, mag-uunahan na yan sa DOJ kung sino ang kakanta. Parang karaoke yan. Pag hindi pa naka-on at wala pang may hawak ng mic, walang gustong kumanta. Pag kinuha na ang mic at kinanta na yung My Way, agawan na sa mic yun. Habang walang kumakanta. Tama, pagka ganun talagang ano yan di ba? Yung pagka sa kantahan, pagka inumpisahan na yan tipong pagkalal na yung paborito mong kanta, narinig mo na, gaganahan ka na, di ba? Tama naman. Kaya dapat talaga yung bago ikinahon itong mga diskaya na to na wala, hindi kayo magaganito, hindi kayo yung hindi pagpasok sa kanila sa witness protection program, ano na ho yung tipong parang sinabihan mo na sila na wala na, pagka nagsalita pa kayo, lalo kayong mababaon dito sa isa na to, di ba? Ganun ho yun Tuloy natin. Kung sino ang mastermind dito. Wala, liligawin po tayo. Ngayon. I feel for the Senate President. If part of him feels we're wasting time, may I admit, Mr. Senate President, dear colleagues, part of me feels that we might be wasting time. Bakit? Instead of using this to find the mastermind. Senator Lacson, I appreciate what you've been doing. Having said that, let's go back to the rules. Pag binigyan mo ng protection ng mga diskaya, at hindi sila magsabi ng totoo, that can be corroborated in material points. I-discharge mo sila, bahala sila sa buhay nila. Pero may mga techniques yan. Sa ibang bansa, yung kanilang Attorney General, DOJ, sasabihin yan, paano yan, kumakanta na? O kaya sasabihin sa diskaya, papakawalan ka namin, walang protection, pero ipagkakalat namin, sinabi mo na sa amin, ayaw mo lang pirmahin kung sino ang mastermind. So, there are different techniques that are legal to ferret out the truth. Pero hindi naman pwede pong, sabi nga ni Senator Escudero pag binanggit ang congressman, hindi credible. Pag binanggit ang senador, credible. Pag binanggit 2022, papunta ngayong credible, hindi binanggit. I myself think dapat banggitin na 2016. But banggitin nyo rin 2010 to 2016. Wala naman nagsabing graft-free ang DPWH noong 2010 to 2016 Sa bayan namin, contractor, congressman, doon na uso yung sheet piling 2010 to 2016. Bago nun, walang sheet piling sa Taguig. Pero yung sheet piling na isa sa mga pinaka-corrupt ways of flood control, nangyari po to 2010 to 2013 or 2016. So let's get to the bottom of it. But let's follow the law. Yung state witness, malayo pa yon. So nung una ko nabalitaan, kailangan state witness, I disagreed with Senator Marcoleta and went up to him and said, Boss, baka magkaiba tayo ng opinion kung dapat si Diskaya. Pero tama nga siya, wala pa tayo doon, nasa protection pa lang . Hindi pa natin naririnig kung anong sasabihin nila. Ngayon, kung hindi ko na tutuloy, pero yung initials na lang, kung BS ang sasabihin sa atin, buisit sila. I-release mo sila ulit. Di ba? Mga bullshit Pero sila. paano po kung willing sila magturo? Last point. Iba po ang discharge of the accused to state witness. I think it was JV Hinlo sa Facebook na nagsasabing, remember, hindi all or nothing to. Pag state witness ka, hindi ibig sabihin, totally discharged ka na. Pwedeng halimbawa, imbis na 5 habang buhay na pagkakulong, 1 habang buhay na pagkakulong ka na lang. Ngayon yung sinasabing kailangan isoli yung pera, I agree with that. 100% dapat may 10,000%. restitution. 100% dapat ibalik. Sa Biblia nga, doble pa dapat ibalik. Ito lang po ang tanong. Wala sa batas yun . Wala sa batas. That's a matter of public policy. So what does it mean? Patawag mo muna yung mga diskaya o anong willing niyong gusto sabihin. Okay.
makorroborate nyo ba? Ibig sabihin, meron bang resibo yan? So sinabi mo, eto binigyan ng 30%, nasaan yan? Ganyan. Kasi hindi ko na po babanggitin ngayon ha. Or babanggitin ko na po ngayon. Sa Taguig, may project po ang Madiskaya. Open bidding eh. Pero kung hindi ako magkakamali, sa Pasig, meron din pong project ang Madiskaya. Both kay Mayor Vico sa City Hall at both sa And siya pa nga nagsabi nun, kung hindi ako nagkakamali ha. This is not an expose. I'm just telling you as a fact. And I'm looking at when tong mga project na to. So far, wala pa kami nakikitang ghost. So far, may nakikita kami. Maganda pagkagawa, okay or pangit, pero subcon daw. Hindi ko alam. Of course, malicious yung pagka-post. Malicious, mali na delicious. Malicious. Kaya pinagpepestahan kasi pag sinabi 1 billion in 3 years, Taguig has 1% of the population of the Philippines. We have 1.3 million people, almost 1%. Taguig is one of the biggest income earners of the Philippines. So ang infra ng Taguig is between 7 to 9 billion. So sa 7 billion a year, in 3 years, 21 billion. Ang 1 billion mo, wala pang 4%. Ang Taguig used to be underwater for 3 months. Pag umulan ng December or November, hanggang January na yon. Awa ng Diyos, hindi masyadong bumabaha ngayon. Very minor. So what's my point? Imbestigahan niyo po kami. Huwag niyo pong i-exempt ang kahit anong city. Huwag niyo i-exempt si Alan Cayetano. Huwag niyo i-exempt ang congressman namin. Huwag niyo i-exempt yung kapatid ko na dating mayor. Huwag niyo i-exempt si Vico Soto. Huwag niyo i-exempt si Joel Villanueva. Lalong niyong wag i-exempt si Jinggoy Estrada. Huwag niyo i-exempt ang mga congressman. Pero bakit? Sandali lang. Nagsalita ka, Diskaya, bawal ka na. Pero ikaw, Bryce, dahil senador binanggit mo, sige, sabihin mo lang kung saan mo gusto, doon ka na magstay. Hindi ata tama po iyon. No? So, ganun din ang hamon ko sa DPWH. Para kuman kapatid, yung bagong sekretary, hinahamon ko siya na saan na ang listahan ng lahat ng projects, ang lahat ng 15, para isang posting na lang tayo. Hindi yung parang nachismis ka na magse-Senate President ka, biglang may lalabas na listahan. O, nachichismis si Lito, nakikipag-usap sa akin, baka may lumabas na listahan sa'yo. Pinag-uusapan namin yung paborito kong Maha Blanca ba tawag doon? Na dinadala niya, tibok-tibok pala, tibok-tibok. So Mr. President, I understand the stress. Bagong upo ang majority, the country is in turmoil in sense of finding an answer, but there are rules we have to follow. So, mahaba pa to, pero witness protection program, doon pa lang po sa protektahan. Marami siyang pera, may security. So, kung napatay siya, we will never know. We will never know who the mastermind is because a simple sulat order na please protect them. Protect them, give them 48 hours. Pag hindi sila nagsabi kung sino. Pag sila nagsabi, pero BS ulit yung sinabi nila, di-discharge natin. Number 3, hindi po kami ang nag-request ng meron pong taga Office of Sergeant at Arms. Pinapaliwanag namin na sinabi na pag may nangyari sa kanila dito, pag dito sa Senate, yung perception na sumusunod tayo sa witness. Ang majority ang sumagot ng may legal at may actual or physical custody, pero parating under OSAA yan at yung OSAA masusunod. Hinahanap ko yung transcript kung... Yeah. Okay, anyway, hinahanap ko kung nabanggit na meron taga-OSAA doon. Pero nabanggit ko, I know, wag na tayo mag-ubos ng oras to look at the TSN. Ang concern namin, sinong magko-coach o kakausap sa kanya doon. Don't worry, mahigpit ang rules, di ba? Tapos nandun ang USAA, wala nga yung USAA doon eh. So yun ang point namin. Hindi po namin criticize ang USAA, hindi namin nahanap. Pero napakabigat ng ano na to, ng mga allegations dito eh. So yung integrity ng witnesses, napaka-importante. Opinion, I agree with you, Mr. Senate President,
dapat hindi dapat hindi tinatamaan. Nabanggit nyo devious, ibig sabihin makademonyo, yung plot na magkakaroon ng bagong Senate President. Unang-una, ang nagbanggit na mag-ingat sa coup ay kasama nyo sa majority nung Thursday dito, hindi kami sa minority. Pangalawa, 2007 pa ako nandito sa Senado, wala pa akong nakitang minority dito na ayaw maging majority. Si Coco Pimentel, tuwan-tuwa sa magiging minority, pero gusto niya maging majority at gusto niya maging Senate President. Sa 24 sa atin dito, baka si Lito Lapid lang ang ayaw maging Senate President. Pero baka... Kasi walang alam eh. Paano ako magsi-Senate President? Ako, ang dami ginagawa nun. Pukpuk ka ng pukpuk, di ba? Gusto mo rin. Baka gusto mo rin. Pwede rin. Pwede rin. Oh. So, 3 na lang kailangan natin, Supremo. 9 na kami, pang 10 ka, 3 na lang, 13, Supremo. Okay. What's my point, Mr. President? Hindi po kami ang nagsabing may plot. Alam niyo po kung nabasa ko to sa Facebook, napakaganda. Sabi niya, what is the difference between stupidity and intelligence? Sabi niya, ang intelligence may hangganan. Tama nga naman, wala naman hangganan ng stupidity, di ba? So tanong ko sa inyo, mga kasama ko, sa minority man majority, sinong tanga na magkuku, tapos i-announce, tapos ilalagay sa Facebook na may numero na sila? Yun. Di ba? Oh. Correct. Tama naman. Wala naman magkuku. Tapos i-announce, tapos sasabihin na meron. Siyempre, lahat tayo may supporter, kinikilig yun. O ilabas natin bukas na si JB Ejercito ang magiging Senate President, kikiligin po ang mga supporter ni JB Ejercito. Ilagay po natin na si Jingoy Estrada, kikiligin supporter niya, magagalit naman yung galit sa kanya. So, we respect the majority and your prerogatives, Mr. President, di ba? Wala akong kinausap na senador over the weekend. In fact, nahiya ako sa minority because ang paalam ko sa kanila, minority leader. Di ba? But I can tell you straight in everyone's faces with all humility, dahil alam nyo to, you offered me the Senate presidency in 2016. Pero ang kasama doon ay magiging Secretary ay Justice Committee si Leila de Lima na alam kong ang tanging pakay ay tanggalin si Duterte plus other committees that I did not agree with. That was the cost. Hindi ko kayang bayaran yung cost na yon. Hindi ko kayang bayaran yung cost na yon. So, I lost it. Napunta kay Coco Pimentel and it was good for the country. Panay Mindanao. But yun yung cost. Oh, it was offered to me again last month. But sabi ko, hindi ko kayang saksakin sa likod. Kahit sa harap, hindi ko kayang saksakin si Chis Escudero. So, humanap ng ibang kandidato. And I think... Wow. At Uy, matindi ho yun, ha? Ino-offer ho pala sa kanya bago kay Soto. Anak ng tao ko, ito pa lang si Soto. Ano ka lang eh. Yung afterthought ka lang. Hindi mong, ano lang talaga, hindi ikaw yung first option. Anak ng Pedrang Garapata. Iba kasi, saludo, 2 kamay, tsaka 2 paa sa'yo. Ibang klase ka, oh. at this time, Senator Soto has a role to play. And he is Senate President. Di ba? So if and when it is offered to me, it will be in terms that I can pay the cost. Kasi lahat yan may cost eh. Eh, ang hirap maging independent po ngayon. Bawat galaw natin, ituloy natin yung hearing, may galit kasi may independent commission na. Huwag natin ituloy ang hearing, parang may pinagtatakpan tayo. That's why I'm glad that the Senator Lacson said, tuloy yung hearing. Let's focus, may mastermind dito. Yung mastermind ang kailangan mabunyag. Bakit? Kasi kung hindi uulitin. Pangalawa po, may kultura, naging madali sa mastermind kasi kultura nating corruption. Sa maraming paraan. So, Mr. President, I beg to disagree that hindi nasunod ang rules. But we're starting out. And our plate is full. Sa minority, we have a nation-building agenda. We plan to participate sa budget hearing. Sinabi, wala ng flood control funds.
Some want it's a feeding program, some want it's education, some want it in different programs. So we'll all be busy here, but we have to establish. So what do we do now? I do not know the pleasure of Senator Jinggoy or the pleasure of the chairman of the Blue Ribbon Committee kung siya hold. But as of now, hindi natin i-reverse ang plenary sa Pasay City Jail. If you ask me to vote, ako gusto ko dito. Kasi hindi naman penalty ang contempt in the sense na gano'n, no? But Mr. President, hindi naman pwedeng magbobotohan tayo dito sa plenary tapos i-reverse ng kung sino man. May I, Minority? Yeah, with the, may be recognized. Yeah, Majority Leader. Thank you, Mr. President. Just on the technicalities of the rules, let me just state for the fact na yan po yung original request ni Senator Marcoleta. There was a letter given to the Senate President at that time that Bryce Hernandez be remanded back to the Senate. So for clarity lang po yan. And then we had a debate after the Senate President tried to look for a win-win solution after the witness had asked, going back to what I said earlier, that did not be brought back to the Senate. When the new Senate Blue Ribbon Chair was elected, which is the gentleman on the podium today, Senator Panfilo Lacson, he conferred with the Senate President. Binalagay ko lang po yung proper context, no? Kinausap niya yung Senate President na ibalik na lang po sa Senado. So, wala po talaga tayong bina-violate na rule niyan. Although, I think to keep this long story short, Mr. President, naawa kasi ako kay Senator Erwin Tulfo. Kanina pa naghihintay ng 3:30. Ayun Ayun na nga mga kababayan, magbubulahan na ho sila. Dito na ho tatapusin ang ating reaction video. Grabe no, in-offer pala ho sa kanya kay Senator Alan Peter Cayetano. Kahit ano pa man nangyari, hindi man nagkaroon ng rigo doon, kahit na yun ang talagang mga alingas sa social media. Masaya pa rin tayo sa naging resulta ng session sa Senado kahapon. No? Yung tipong nakapagsalita yung mga nasa minority, yung tipong nasampal ho ng katotohanan itong si pangalan to, itong si School Bukola. So Luis, maraming salamat to sa pagsuporta sa Page Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat sa pagsuporta. Ingat.